Samantala, nangako naman si MMDA Chairman Francis Tolentino na magbibigay ang kanilang ahensya ng mga LED light o LED light para sa bantayog ni Francisco Baltazar sa Orion, Bataan. Ito'y bilang pagbibigay pugay na rin sa tinaguriang prinsipe ng mga manunlang Pilipino. Ang detalye mula kay Ria Fernandez. Nangako ang pamunuan ng MMDA na tutulong sila sa pagpapaganda ng hardin ni Balagtas sa Orion, Bataan, kung saan makikita ang pinakabagong bantayog ng Makatang si Francisco Baltazar o mas kilala bilang si Balagtas. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, partikular nilang sasagutin ang pagpapailaw at pagtatanim ng mga halaman sa paligid ng bantayog. After Holy Week, magpapadala ako ng engineers para doon sa mga ilaw. Yun yung pangako ko. Tapos siguro yung sa pamahalaang barangay, kung mataniman, magiging maganda yon. Sa usapin naman na isang reclaimed area ang kinatitirikan ng bagong bantayog ng Makata, tiniyak ng alkalde ng Orion na si Antonio Raimundo Jr. na dumaan sa proseso ang reklamasyon at hindi ito magdudulot ng anumang isyong pangkalikasan. Paliwanag ni Raimundo, nagsagawa sila ng reklamasyon sa bahagi ng Manila Bay na walang bakawan o mangrove, bagay na naaayon sa alituntunin ng batas at ng Philippine Reclamation Authority. At ang bayan ng Orion, kinakarakal ko rin pag-iti sa inyo na kami nangunguna pangangalaga ng ating environment, lalo-lalo sa ating karagatan. Nandun yung ating mga mangrove nursery at meron tayong peace sanctuary at mahigpit namin binabantayan ngayon yung ating karagatan. Kaya nagkakaroon kami ng balance pagkukuha ng ating ecology na sa ganon hindi makapek. Samantala, matapos ang maikling pagbisita ni Tolentino sa bantayog ni Balagtas, ipinresenta naman ng Komisyon sa Wikang Filipino ang resolusyong bumubuo sa Kilusang Kabataan ni Balagtas o KKB na itatatag sa buong Pilipinas. Ayon sa Direktor General ng KWF na si Roberto Año Nuevo, layo ng bagong samahan na matipon ng mga kabataan para tangkilikin at isulong ang panitikang pambansa na maibabangga sa pandaigdigang literatura. Naniniwala kami kung walang kabataan, wala rin itong pagpupunyagi natin . Sila yung magpapatuloy ng ating panitikan, sila yung susulat later on, sila yung magpaplano at bubuo ng mga proyekto para sa pambansang panitikan. Nagpapasalamat ang mag-aaral na si Denise Barion mula sa Bulacan sa karanasan niya sa Kampo Balagtas bilang kalahok. Maganda umanong oportunidad ang makasama sa samahan para mas lalo niya pang makilala si Balagtas na inakala niya noon na isa lamang basta-bastang Makata. Hindi lang pala siya, hindi lang siya isang simpleng manunulat. Marami pala siyang naambag. Akala ko kasi dati, sinulat lang ni Florante at Laura. Akala ko ganun lang, simpleng ganun. Pero ngayon, marami pala siyang pinaghugutan na marami palang pinagdaanan yung buhay niya. Gusto ko na ikwento to sa mga klase ko kasi alam ko naman na ikukwento din nila to sa iba kasi yung experience talaga. Ayun, gusto ko na malaman nila yung naranasan ko. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.